Ako ang girlfriend, pero hindi sa akin nag-propose ang boyfriend ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Liz. At ito ang secret file ko. Sisimulan ko ang kwento ko sa pagtawag sa akin ng secretary ng boyfriend ko from Paris. Magkasama kasi sila sa isang business trip noon. Medyo ka-close ko ang secretary ni Alexus, kaya alam ko ang ganap sa bawat lakad nila. Sabi ni Tina, bumili daw ng singsing ang boyfriend ko. Mukhang may balak na daw mag-propose sa akin si Alexus. Noong una, ayaw kong maniwala. Hanggang sa nag-send sa akin ng picture sa messenger si Tina. Wow! Napawaw ako. Napa-OMG sa picture ng singsing na sinend niya sa akin. Sa picture ko palang nakita pero maluha-luha na ako sa sobrang kaligayahan. Paano pa kung sa personal ko pa makita habang inaalok sa akin yun ng boyfriend ko, ng pinakamamahal kong si Alexus. At tuluyan ko nang hindi napigilan ang mga luha ko. Luha ng sobrang kaligayahan. Sa wakas, after almost 3 years namin, masisigurado ko nang mahal talaga ako ng boyfriend ko. Na hindi lang ako isang option. Na hindi lang akong isang choice. Na hindi lang ako panakipbutas. Sa tagal namin ni Alexus, yon ang moment na hinintay kong maganap. Ang mag-propose siya sa akin. Yun kasi yung assurance na pakiramdam ko makakapag-secure sa akin na mahal niya talaga ako. Ang totoo niyan, medyo naiinip na nga ako eh. Naiinip na akong maghintay na alokin niya ako ng kasal. Kung pwede lang na ako yung mag-alok sa kanya noon, nagawa ko na. Takot kasi ako na mawala pa siya sa akin. Nung makilala ko si Alexus, sabi ko sa sarili ko na siya na talaga yung the one ko. Ang forever ko. At gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Saan ba nanggaling tong takot ko? Takot ako sa karma. I must admit na I was a very bad girl. Ang dami kong sinaktan at pinaglaro ang lalaki bago dumating sa buhay ko si Alexus. Si Alexus, siya ang ideal boyfriend ng kahit sinong babae. Sa unang taon ng relasyon namin, okay naman, masaya, at feel na feel ko yung love and care niya para sa akin. Magdadalawang taon na ang relasyon namin nang magsimula akong mapraning. Hindi masyadong makwento sa akin si Alexus. Hindi siya masyadong madetalye, pero nabanggit niya sa akin na meron siyang childhood best friend na babae. Naikwento niya lang sa akin ang tungkol sa best friend niya. Nung maibuklat ko yung mga photo album nila, nung first time niya akong ipakilala sa parents niya. Praning na akong praning, pero kahit sa picture ko palang nakita si Alexis, yung childhood best friend niya, sobrang selos na ako. Hindi lang sa pictures ako nagsiselos, kundi sa tagal ng pagkakaibigan nila. Hanggang sa pangalan nila magkatunog, no? Alexus, Alexis. Toddler pa lang, mag-BFF na sila. Almost 25 years na silang magkaibigan. Hindi lang basta parang pader, kundi isang parang solid na bato ang babanggain ko. Anong panama ako sa 25 years nilang pinagsamahan sa almost 2 years pa lang naming relasyon noon. Hindi pa man kami nagkikita ni Alexis, karibal na ang tingin ko sa kanya.
At kung pwede lang na hindi kami magkita ng personal, sana ganun nga ang mangyari. Pero hindi nangyari. Kasama ako ni Alexus nang sunduin namin siya sa airport. Isang flight attendant sa New York si Alexis. At mag-stay na daw ito sa Pilipinas for good. Hindi ko na kailangang hulaan ang nararamdaman ni Alexus nung time na yon. Sobrang saya niya. Kaligayahan na nag-uumapaw sa mga mata niya ang nakikita ko. Sa bawat ngiti niya, sa bawat kilos niya. Diyos ko, never ko siyang napangiti ng ganun. Kaya tuluyan ng nilamo ng selos ang puso ko nang personal ko nang makita ang kaibigan niya. Wow! Just wow! Napakakinis. Napakakinis, nakakainis. Sobrang unfair ng life. Parang nakakita ako ng buhay na Barbie sa katauhan ni Alexis. Sobrang ganda niya. Yung tipong kahit walang makeup yung mukha niya, ang ganda. Yung tipong kahit isang linggo siyang hindi maligo at magsuklay, maganda pa rin. Sobrang kinis at puti niya. Nanliit ako sa tangkad niya. Halos magkasing taas sila ng boyfriend ko. At ang pinakaayaw kong makita yung nakita ko. Nagyakap sila ng sobrang higpit. At nagbeso-beso ng paulit-ulit. Simula noon, si Alexis na ang pinagsisimula ng pag-aaway namin. Oo, nag-aaway na kami, or should I say, inaaway ko siya sa kasiselos ko sa kaibigan niya. Ang lagi niyang dialogue sa akin, "Oh my God, Liz, ang daming umaaligid sa aking babae, pero kay Alexis ka lang talaga nagsiselos? Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na wala kang dapat ipagselos? Best friend ko si Alexis. Para ko ng kapatid yun, ang babaw mo. Ang kitid ng isip mo, hindi na kita maintindihan." Hindi mo talaga ako maiintindihan. Kahit kailan, Alexus. Kasi hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya. Okay naman tayo, 'di ba? Bakit ba pinahihirap mo yung sitwasyon natin? Inuulit ko sa'yo, naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kung gusto mong mag-workout pa yung relasyon natin, tanggalin mo yung walang kakwenta-kwentang pagseselos mo sa kaibigan ko. At pag-aralan mo siyang tanggapin. Kung hindi mo siya matatanggap, pinutol ko na ang sinabi niya. At ang sabi ko na lang, "Babe, I'm sorry. I'm so sorry." Advance akong mag-isip. Natakot akong tapusin niya ang relasyon namin nung time na yon. Kaya ako na yung nagpakumbaba. Reading between the line na talagang sobrang importante nung kaibigan niya kesa sa relasyon namin. Sa sobrang pagmamahal ko kay Alexus, nilunok ko yung selos at insecurities ko. Pigil na pigil ako kahit minsan gusto ko nang sumabog. Wala mahal ko eh. Sino bang normal girlfriend o kahit na abnormal yung ma-feel yung nararamdaman ko? Babae ako. At basta nararamdaman ko na may something sa kanilang dalawa na hindi lang nila mailabas-labas. Minsan gusto ko nang prangkahin si Alexis na kung may nararamdaman ba siya sa kaibigan niya, pero hindi ko magawa. Kasi sampal na sa akin yung feeling, naramdam ko na may tinatagong feeling si Alexus sa kaibigan niya. Natakot ako sa posibleng isagot sa akin ni Alexis. Sige, bahala kayong magtaguan ng feelings, sabi ko sa sarili ko. Mas okay na yung kesa sa aminin nila sa isa't isa, edi boom na ako. Hanggang sa lumipas pa ang 1 taon, napag-aralan ko ng tanggapin si Alexis.
Kumbaga, pasaporte ko ang pagtanggap sa kaibigan niya. Para wag lang siyang mawala sa akin. Kabobohan, katangahan, wala na akong pakialam. Basta, hindi ko kayang bitawan si Alexos. Almost 1 month nang nakabalik ng Pinas si Alexos. Pero, ni anino ng box ng singsing? Hindi ko man lang nakita. Oo, may pasalubong siya sa akin from France. Pero, hindi singsing, kundi isang kwintas. Akala ko nga yun na yun sa box na yun eh. Pahiya ako sa sarili ko. Pahiyang-pahiya ako sa sarili ko. Isang gabi, tumawag sa akin yung sekretary ni Alexos. Nasa isang bar ang boyfriend ko, lasing na lasing daw. Sinundo ko siya dun sa bar at inihatid ko siya sa kondo niya. Yun yung unang pagkakataong nakita kong nalasing ng kaganon si Alexos. Sa pagbihis ko sa kanya, biglang may nahulog mula sa bulsa ng Amerikana niya. Isang kahon. At nang buksan ko, isang singsing ang laman. Yung singsing na nakita ko sa picture na sinend sa akin ni Tina, yung secretary niya. Please, throw it away, please. Lasing na pakiusap sa akin ni Alexos. Bakit? Hindi ba niya tinanggap kaya pinapatapon mo? Tanong ko, kahit nangingilid na yung mga luha ko. Advance na naman ako mag-isip. Baka kasi kaya siya nagpakalasing dahil tinanggihan yun ng kung sinong pagbibigyan niya sana. She's the one I want to spend my life with. But unfortunately, tinanggihan niya. Sabi ng boyfriend ko. Na para bang hindi niya alam na girlfriend niya yung kausap niya. At kahit ang sakit na nung nararamdaman ko, nagtanong pa rin ako, bakit naman niya tinanggihan? Tanong ko. Paano ba niya tatanggapin? May girlfriend ako. Ang tanga-tanga ko. Ang gago ko. May girlfriend ako, pero sa ibang babae ako magpro-propose. May girlfriend ako, pero iba ang mahal ko. Hindi ko nga kayang saktan ng girlfriend ko. Hindi ko man lang nasalag yung mga sinabi niya. Diretso tumarak sa puso ko yung pag-amin niyang yun sa akin. Alam ko na yun eh. Pero mas masakit pala na sa kanya mismo marinig. At pinakamasakit sa lahat ay ang makita palang nasasaktan ng taong mahal mo. Aaminin kong selfish ako pero hindi naman ako greedy. Sabi nila, ang sumusuko sa laban ay siyang hindi nagwawagi. Minsan kasi may mga labang pwedeng ipaglaban hanggang dulo. At may mga labang minsan kailangang isuko. Dahil yun yung kinakailangan. Kung ako, kaya ko pa naman. Kaya ko pang ilaban. Kasi ayaw pa naman niya akong bitawan. Kasi ayaw niya akong masaktan. Pero, hindi pundasyon yun para ilaban ko pa yung relasyon namin. Kaya ako na mismo ang nagpalaya sa kanya. Ako na yung unang bumitaw. Sobrang sakit ng ginawa ko sa sarili ko. Alam kong si Alexos ang kaligayahan ko. Pero mas importante sa akin ang kaligayahan niya. Oo. Masasaktan ako kung magiging masaya siya sa iba.
Pero mas masakit naman sa akin na masaya ako habang malungkot siya. Sa ngayon, nasasaktan pa rin ako. Hindi naman ganun kadaling kalimutan yung sakit. Walang gamot sa ganitong sakit. Kaya wala akong magawa kundi ang pagdaanan itong nararamdaman kong sakit. Ang huling balita ko, nagpakasal na silang magkaibigan. At masayang namumuhay bilang mag-asawa. Kasama ng 2 na nilang anak. Siguro karma ko na to sa mga pinaggagawa ko noon. Hanggang dito na lang po. Ako si Liz, at ito ang aking secret file.